the name our Lord Jesus Christ. Good evening po, this video, the name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight is the salvation, only the Father and Son and the right messenger of God. The right messenger of God and Father and Son is the only salvation. Our topic for tonight. Yun po, good evening po. Ang ating pong paksa, ang salvation po sa mag-ama at sa tamang sugo ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Ganun po yung ating paksa. Kasi merong salvation sa mag-ama at saka sa tamang sugo. Ganun po ang ating aral. Kasi meron pong yung mga liko po hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung mga liko gaya ng mga pastor. Sa mga pastor na liko, wala pong kaligtasan doon. Ang kaligtasan po nasa mag-ama, nasa tunay na sugo ng Diyos. Sa mga aral ng Panginoong Hesus. Doon po yung kaligtasan. Doon po natin matatagpuan yung salvation sa mag-ama at saka sa tunay na sugo. Yung mga liko, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya pagka nasa mga likong pastor kayo, o hindi kayo maliligtas nun kasi mga bulaang propeta po yun eh. Pagka nasa likong pastor kayo, hindi po kasi magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga liko. Number 1 na doon yung nangunguna na po doon yung bulaang mangangaral kasi liko yun eh. Yun, di magmamana ng kaharian ng Diyos. Pagka nandun kayo sa mga liko, sa mga likong pastor, hindi kayo maliligtas nun. Kailangan nasa tunay na sugo kayo ng Diyos. Sa tamang sugo ng Diyos para may kaligtasan kasi. Kasi kung nasa likong pastor kayo, pagka likong pastor po kasi mali yung diwa nyo. Hindi kayo exact sa mind nyo. Mali yung diwa, ganun, hindi kayo maliligtas. Basta yung mga liko, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Pero yung kaligtasan sa mag-ama at saka sa tunay na sugo ng Diyos. Ako tunay na sugo po ako ng Diyos. Maniwala po kayo sa akin. Kahit pag-aralan nyo po yung Biblia, kung mali po yung tinuturo ko, ganun. At saka yung tunay na sugo ng Diyos, hindi po naghahanap ng sariling kalwalatian yun, hindi naghahanap ng sariling kapurihan. Pagka naghahanap ng sariling kalwalatian, sariling kapurihan, liko po yun, wala pong kaligtasan doon. Basta yung mga liko, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan eh. Lalo na nga kung nasa likong pastor kayo sa mga bulaang propeta. Wala po kayong kaligtasan doon. Kung ako ang pastor nyo, may kaligtasan po kayo dahil tunay pong sugo ako ng Diyos. Bawal po magsinungaling. Pagka nagsinungaling kayo,
hinahandog mo yung sarili mo sa ikamamatay, sabi ng Diyos, di ba? Hindi nyo ba alam kung kanino nyo inihahandog yung mga sarili? Sabi ng banal na kasulatan. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, o maging sa pagtalima sa pagiging matuwid. O matuwid po akong pastor, hindi po ako nagsisinungaling, sugo ako ng Diyos. Ang kaligtasan sa mag-ama at saka sa matuwid na pastor, yung sugo niya. Kasi walang kaligtasan pagka nasa mga liko kayong pastor. Basta yung mga liko, hindi magmamana ang kaharian ng Diyos yun. Ganun po. Number 1 na po yun yung mga pastor. Kasi madadamay kayo. Di ba sabi nga, kapag bulag, ang umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa ukay. O ganun. Kailangan doon kayo sa tamang sugo ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan, yung mga liko, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Kailangan sa tamang sugo kayo ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, sa unang Korinto, 6:9. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? O hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yun yung mga liko. Number 1 na po yung mga pastor nun. Kasi yung mga pastor ng bulaan, espiritu ng demonyo lumalabas doon. Espiritu ng demonyo. Kaya wala kayong kaligtasan doon. Pagka yung nasa bulaang propeta kayo, wala kayong kaligtasan sa mga liko. Di ba sabi, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, yung mga liko. O, ang dami-dami kasi mga likong propeta, maraming idadama yan Kaya ito yung paksa natin, para hindi kayo madamay sa mga bulaang propetang mangangaral. Basta yung liko, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung limiko sa aral ng Diyos, o wala sa instruction ng Panginoong Hesus yung aral, bulaan po yun. Saka yung may nagdadagdag sa aral sa utos, bulaan po yun na mangangaral. Ito po sabi ng banal na kasulatan, mga nagdagdag sa aral at utos, mga liko yun, wala pong kaligtasan doon, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Yung mga pastor na liko, saka yung mga gumagawa rin ng kalikuan. Madadamay kayo sa mga likong pastor mga aso po yun sabi ng banal na kasulatan Dito po sa sa may Isaias 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanyang sariling daan mula sa lahat ng dako. O yun bawat isa ay sa kanyang pakinabang. O mga nagsiliko yan yung mga pastor. Yung mga liko, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Yung limiko sa aral, wala sa instruction ng Panginoong Yesus yung aral, delikado po yun. Baka mapunta kayo doon, kaya tinuturo ko sa inyo to. Para hindi kayo mapunta sa mga liko. Kaya sabi nga ng Panginoong Yesus, di ba? Kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa ukay. Yun. Yung mga liko, pag kailangan makaalayas kayo sa mga likong pastor, yung nagsasabi dyan na sila yung huling sugo, di ba? Ang dami niyan, siya yung huling propeta, mga bulaan po yun. Tapos yung mga nagdadagdag na aral, wala po kaligtasan doon. Ikaw yung huling sugo, binasa mo yung Isaias, hindi nga pinangaral ng mga apostol yun. Hindi nila sinabi, ang huling sugo, ito, darating hindi niya sinabing ganun. Binasa rin ng Panginoong Yesus yung Isaias, tinuro. Hindi niya sinabi ang huling sugo, ito yung manggagaling sa Amerika, sa Pilipinas. Hindi niya sinabing gano'n, di ba? Hindi manggagaling sa Middle East yung huling propeta, huling sugo. Mga naghahanap kasi ng sariling kapurihan, sariling kalwalatian, mga liko po yun, mga liko, mga bulaang mangangaral po yun. Kailangan nandun lang po sa instruction ng Panginoong Yesus, yung aral, gano'n. Mga bulaang mangangaral po yun Espiritu ng demonyo ang lumalabas po doon, yung mga bulaang mangangaral.
spirito ng demonyo lumalabas sa kanila. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, di ba? Yung mga liko sabi. O number 1 na yung mga bulaang propeta. Kailangan yung mga aral po nasa instruction lang ng Panginoong Hesus yung aral. Doon lang po yung kaligtasan sa tunay na sugo ng Panginoong Hesus at saka nasa kanyang instruction. Pagka sumusobra dun sa aral, tapos mali yung aral, wala pong kaligtasan dun. Wala pong kaligtasan. Kahit nasabihin mong nagbabanal kayo dyan, wala. Kasi nagdadagdag sa aral, hindi po pinananahanan ng Diyos yun. Ito pong sabi sa banal na kasulatan. Yung mga hindi nananatili sa aral ng Panginoong Hesus, o yung mga bulaan po yun, wala pong kaligtasan doon, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa sa unang Timoteo. Kailangan nandun lang po yung aral sa may ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Doon po yung tunay na kaligtasan. Kasi yung iba dyan sinasabi sila raw yung huling propeta, huling sugo. Ayun, mali na yun eh. Sa Biblia, yung huling sugo, yung nasa Apokalipsis, ganun. Ako sinugo ako ng Panginoong Hesus, pero hindi ko masabing ako yung huling sugo. Kasi marami pang susuguin yung Diyos. Ang Diyos ay tumatawag sa lahat ng salit-saling lahi. Ganun po, maraming huling sugo, wala po yun. Ng mga nagdagdag sa aral po yun pag sinabi mo yung leader mo. Siya yung huling propeta, huling sugo, nagdagdag yun. Wala pong kaligtasan yun kasi humahanap ng sarili niyang kaluwalhatian yun eh. Kailangan nandun lang sa aral ng Panginoong Hesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may unang Timoteo 6:3. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral, kung ibang aral, wala na sa instruction ng Panginoong Hesus, o hindi na yun sa Diyos. Kung sino may nagtuturo na ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakakagaling, sa mga katwid ay sa mga salita ng Panginoong Hesus at sa mga aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo. Sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masamang akala. O wala yung kaligtasan dun sa mga nagdagdag sa aral. Sabi nga, di ba, ng Diyos, kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa ukay. Yung mga naghahanap ng sarili nilang kaluwalhatian, o yung naghahanap ng sarili nilang kaluwalhatian, kapurihan, o hindi po sugo ng Diyos yun. Huling sugo ka, tapos yung may-ari ng langit at lupa sa'yo, tao na lang. O huling sugo ka, tapos yung sumusubok ng puso sa buong mundo, sa sanlibutan, tao na lang sa inyo. O yung nagbibigay ng Holy Spirit, huling sugo ka, sabi mo, tapos yung nagbibigay ng Holy Spirit, tao na lang sa inyo. Mga bulaan pong mangangaral yun, wala pong kaligtasan dun. Sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, di ba, kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa ukay. Yung mga nagdag sa aral, wala sa instruction ng Diyos. Yung mga naghahanap ng sarili nilang kapurihan, kaluwalhatian, mga ayon sa banal na kasulatan, mga liko yun, mga liko po. Wala pong kaligtasan dun. Wala po. Yung magbibigay ng buhay na walang hanggan sa kanila, tao. Tapos siya uling sugo, anghel pa. Mga bulaan po yun mga maling aral na yun Wala pong kaligtasan doon, kailangan magsilabas po kayo doon. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may 1:17. Kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban,
makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, umahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. O yun, yung umahanap ng kapurihan niya, kaluwalhatian, hindi po sa Diyos yun. Patuloy ko po, no? Datapwat, ang umahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikuan. Walang kalikuan kung hinahanapan mo ng kaluwalhatian yung mag-ama. Pero kung mahanap ka ng kaluwalhatian, kapurihan, may kalikuan doon according to the Holy Scripture. Ganun. May kalikuan po doon sa mga pastor na gumahanap ng kaluwalhatian nila. Kaya yon, yung mga liko, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Pa-impyerno po kayo doon, kasi may sabi rito, sa kanya ay walang kalikuan pag hinahanapan mo ng kapurihan yung mag-ama. Pero kung ikaw yung humahanap ng kaluwalhatian mo, may kalikuan sa pastor na yon. Wala pong kaligtasan doon. Kasi mali na yung diwa nyo Mali na yung diwa nyo, mali na yung spirit nyo. Espiritu po ng demonyo ang lumalabas doon sa mga bulaang mga ngaral, mga espiritu po ng diablo po yun nando doon. Humahanap ng sarili nilang kaluwalhatian. Huling propeta nila, di ba, yun daw yung sugo nila, saka yung leader nila, yun daw yung huling sugo. Wala po yun, marami yan di ba? Marami niya, ayoko lang banggitin sa inyo kung sino-sino, pero marami yun. Kailangan hindi ka umahanap ng sarili mong kaluwalhatian. Pag umahanap ka ng sarili mong kaluwalhatian, ayon sa banal na kasulatan, may kalikuan yun. Yung mga liko, di ba sabi, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi nyo ba alam? Sabi nga dun yung mga aso nagsiliko sa kanyang sariling daan mula sa lahat ng dako. Bawat isa ay sa kanyang sariling pakinabang. Mga aso po yun, yung mga lumiko, mga asong pastor. Wala pong kaligtasan doon. Sabi ng Panginoong Hesus dito, may mahanap ng kaluwalhatian niya may kalikuan yun. Yung hinahanap po man ng kaluwalhatian yung mag-ama, ayun, walang kalikuan doon, sabi ng Panginoong Hesus. Hinahanap po mo ng kapurihan yung mag-ama, yun ang walang kalikuan. Pero kung yung mga pastor naghahanap ng kapurihan, kaluwalhatian, may kalikuan po doon. Ayon sa banal na kasulatan, yun po yung mga asong pastor na nagsiliko sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa sa kanyang sariling pakinabang. Kailangan nakaayon lang sa aral ng Panginoong Hesus yung turo para may kaligtasan. May kaligtasan po sa mga matuwid lang, sa matuwid. Kasi doon po yung naghahari ang Diyos sa mga tuwid. Nandoon po yung Diyos sa matuwid. Sabi nga, ang tinig ng kagalakan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Sa mga matuwid lang po, sa mga church na matuwid lang yung kaligtasan. Sa mga likong aral, nagdagdag sa utos sa aral, hindi po sugo ng Diyos ayon sa banal na kasulatan, hindi po yung totoo. Yung mga naghanap ng kaluwalhatian, may kalikuan yon. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa 1:17. Kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang sariling kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyang sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Yun saan mo ba mababasa na huling sugo ka? Huling propeta ka? Wala doon sa Biblia. Siya na yung huling propeta. Ang huling sugo, di ba, nasa Apokalipsis at saka yung Panginoong Hesus. Kaya doon sa mga likong mga pastor, wala pong kaligtasan doon according to the Holy Scripture, di ba? According to our Lord Jesus Christ, di ba?
Kapag bulag, ang umakay sa bulag, o kapwa sila mahulog sa ukay. Kaya sabi ng Panginoong Hesus dito, sa banal na kasulatan, kahit maganda pa yung mga panalita ng pastor, no? Kahit maganda pa yung pananalita niya, tapos wala naman sa instruction ng Diyos, o wala pong kaligtasan doon. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kahit na maganda po yung turo niya, no? Kahit na Biblia pa yung tinuturo, tapos wala sa instruction ng Diyos yung pamamaraan ng aral, o wala pong kaligtasan doon. Ganun po. Kaya sabi ng banal na kasulatan, di ba? Sila'y pinatotohanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, ngunit hindi ayon sa pagkakilala. Ngunit sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsumakit maitayo ang sariling kanila, sila hindi napasakop sa katwiran ng Diyos. Yun, kailangan nagpapasakop lang sa katwiran ng Diyos sa aral para may kaligtasan. Ganon. Kaya sabi ng Panginoong Hesus dito, kahit maayos pa yung panalita ng pastor, no? Magamit pa yun ng Biblia, tapos nag-aanap ng kapurihan niya, wala pong kaligtasan doon kasi lumiko ng aral yun ng daan yun Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Proverbs, Kawikaan 26:25. Pagka siya'y nagsasalitang mainam, wag mo siyang paniwalaan, sapagkat may 7 karumal-dumal sa kanyang puso. May 7 karumal-dumal yun sa puso niya, yung mga nagsilis ng utos, ng aral, nagdagdag sa utos. May 7 espiritu ng demonyo po doon. Espiritu ng diablo yung lumalabas sa mga bulaang propeta. Wala pong kaligtasan doon. Akala nyo sa Diyos. Ang tunay na sa Diyos, yung hindi lumilis sa aral. Ganun po. Yung di. At saka ang tunay na sa Diyos, yung nandun ka lagi sa utos, sumusunod ka. Yung po yung nasa Diyos. Pero pagka yung dumihis ng daan ng utos, nagdagdag, wala po sa instruction ng Panginoong Hesus. Wala po kaligtasan doon. Lumiko yun di ba? Ang mga, sabi nga ng banal na kasulatan ang mga liko, hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. Lalo na tong bulaang mga aral na to, pagka lumiko ng aral at utos. Idadamay pa yung mga nakikinig, di ba? Sabi nga kapag bulag, ang umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa ukay. Ihuhulog kayo sa ukay ng bulaang propetang to, no? Kaya sabi ng Panginoong Hesus pagka wala sa kanyang instruction yung aral wag mo siyang paniwalaan kahit maganda pa yung talumpati niya, yung pananalita niya. Ito, sabi ng banal na kasulatan dito, basahin ko sa inyo muli. Sa Kawikaan 26:25. Pagka siya'y nagsasalitang mainam, wag mo siyang paniwalaan, sapagkat may 7 karumal-dumal sa kanyang puso. Kahit maganda pa yung panalita niya, di ba? Kahit maganda pa yung talumpati niya, pagka wala sa instruction ng Diyos yung aral, hindi po yun. Pinangaral na nga ng mga apostol yung yung Isaias Hindi niya sinabi na ang huling sugo ito hindi nila sinabi yung huling sugo na manggagaling sa sa Quezon City, sa Davao, manggagaling sa Pampanga. Marami niya kasi diyan nagsasabi na sila yung huling sugo Manggagaling sa Middle East, maraming ganun Kaya sabi ng Panginoong Hesus, di ba, ng Diyos, kapag siya'y nagsasalitang mainam, wag mo siyang paniwalaan, sapagkat may 7 karumal-dumal sa kanyang puso. Ganun, may karumal-dumal yun Mga espiritu ng demonyo yung lumalabas doon sa mga ganung mga mangangaral, mga espiritu ng diablo. Ang lumalabas sa mga bulaang mangangaral, mga bulaang mangangaral, espiritu ng demonyo ang lumalabas doon. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Pagka bulaang propeta, wala pong kaligtasan doon Kasi espiritu ng demonyo yung lumalabas doon kahit maganda pa yung panalita niya, tapos wala sa instruction ng Diyos.
Espiritu po ng diablo yung natatanggap nyo. Wala po doon kaligtasan. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Espiritu ng demonyo yung lumalabas sa mga mangangar na kahit maganda pa ang talumpati niya pananalita, basta wala sa instruction ng Diyos yun, na aral, mga bulaan po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Espiritu ng demonyo yung nando doon. Yung man ang nagdagdag sa utos. Ito po sa Apokalipsis 16:13 hanggang 14. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. O yan ho. Sapagkat sila yung mga espiritu na mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan. O yan ho. Upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Espiritu ng demonyo kasi yun yung lumalabas sa mga bulaang mga ngaral. Espiritu ng diablo. Pagka nagdadagdag sa aral at utos, kasi out of the context na yun kahit maganda pa yung pagpupuri nyo sa Diyos, tapos wala naman sa aral ng Diyos yung turo, out of the doctrine, hindi po sa Diyos yun, mga espiritu ng diablo po yung lumalabas doon. Ito, kaya ito sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Diyos dito, tila iyong bayan sabi rito. Pero hindi sa Diyos yun, yung mga nagdagdag sa aral at utos, yung lumiko ng aral, utos, kala mo bayan ng Diyos, pero hindi. Mga espiritu ng demonyo po yung nando doon. Kaya sabi ng Diyos, di ba, pagka siya'y nagsasalitang mainam, huwag mo siyang paniwalaan, sapagkat may pitong karumal-dumal sa kanyang puso. Mga espiritu ng demonyo yung nando doon Yung mga nagsiliko sa aral at utos, yung out of the doctrine, the context of from the Holy Scripture. Kahit magaganda pa yung pagsamayo dyan sa Diyos, kala mo sa Diyos, pagpupuri nyo, pero hindi pala sa Diyos yun, Sa diablo pala kayong pumupuri. Kasi yung sa Diyos nga, yung kailangan hindi ka liliko sa utos sa aral ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Ezekiel 33:31. At dumating sa iyo nawari ang bayan. Bayan na to. Ay dumarating nga sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan. Kala mo bayan ng Diyos At kailang dinirinig ang iyong mga salita. Ngunit hindi nila ginagawa. Yung di ginagawa. Sapagkat sila'y nagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Kala mo bayan ng Diyos, pero yung puso nila nasa kanilang pakinabang. Meron tayong aabuluyan dyan, tanging handugan, kaya 10%. Magsimpan kayo, sasabihin na ibang pastor yan, magsimpan kayo, magsimpan, para hindi na, nagsasalita sila ng malaking pag-ibig, Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Basta lumili sa aral, sabi rito, hindi sinusunod yung utos, kala mo bayan ng Diyos. Hindi po bayan ng Diyos yun. Yun po, sabi ng banal na kasulatan dito. Kahit nakala mo, marami sila ron, pero yung hindi na sinusunod yung utos, tapos yung pastor, na puso nila, nasa pakinabang nila, ganun. Meron sobre dyan, meron tayong aabuluyan, tanging handugan, yun na yung pasalamat mo sa isang taon, wala sa Diyos yun Kala mo bayan ng Diyos, pero hindi. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kala mo bayan ng Diyos, ang utos ng Diyos, magbigay ayon sa pinasya ng puso. Huwag magbigat sa loob. Baka yung nagdagdag sa utos ng aral ng Diyos yun. Hindi po sa Diyos yung ganun. Ayon sa banal na kasulatan, mga liko yun, mga pastor na aso.
Wala pong kaligtasan doon sa mga likong pastor. Ito, basahin ko sa inyo muli, no? Kala mo bayan ng Diyos to, pero hindi nila sinusunod yung utos. Magaganda pa ang awitan, no? O, kala mo sa Diyos, no? Hindi sila sumusunod sa utos. O, yung mga pastor, ito, basahin ko sa inyo muli rito. Sa Ezekiel 33:31, at dumating sa iyo nawari ang bayan ay dumarating, na sila ay nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan. Ayun, no? Kala mo bayan ng Diyos, at kanilang dinirinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. Yun, mga patay ang pananampalataya pala nito, no? Hindi nila sumusunod. Kaya yung mga tao dyan, kala mo mga banal, mga manlalait naman, mga mandurugas, di ba? Manginginom ng alak. Kala mo mga banal, maraming asawa, gano'n, no? Hindi nila ginagawa, sabi rito, ngunit hindi nila ginagawa sapagkat sila ay nagsasalita ng malaking pag-ibig na kanilang bibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Yun, basta walang gawa yung pananampalataya, malikong utos, hindi po yung bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos kasi, yung mga hindi nagdadagdag sa aral at utos ng Diyos. Kasi yung Diyos, nasa lahi ng matuwid. Nasa lahi ng matuwid yung Diyos. Ang Diyos nasa lahi ng matuwid. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kasama ng Diyos yung mga matuwid. Nandun siya sa mga tuwid na mamahalang may katakutan sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan. Nasa mga matuwid po yung sa mga liko, sa mga matuwid na pastor lang po yung Diyos, gano'n, sa mga tunay na sugo niya lang, wala sa mga nagsisiliko. Ayan, sabi rito, namamahalang may katakutan sa Diyos. Kasi yung Diyos, nasa lahi ng matuwid, gano'n, nasa lahi ng matuwid. Kasi kung sumuway ka sa isang utos ng Diyos, hindi na po sa Diyos yun. Hindi na po sa Diyos yung sumuway sa utos ng Diyos. Hindi na po sa Diyos yun. Hindi na po yun sa Diyos. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi yung isang tuldok sa Diyos, sinuway mo yung dot for the commandment, yung di ba? Yung ignore, reject, hindi na po sa Diyos yun, tatawagin kalit-litan sa karyanan ng langit. Pag sumuway ka pa ng isa, dalawa, hindi na po sa Diyos yun. Tatlo. Sabi nga ang sumuway isa, dalawa o tatlo, hindi niya iaalis yung kaparusahan dun Sabi ng Diyos sa may Amos, ganun. Yung sumuway sa dalawa, tatlo, hindi niya aalisan ng doon, yung kaparusahan sa bayan na yun. Ganun po. Kaya yung bayan ng Diyos kasi matuwid matuwid kasi siya. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Ang Diyos kasi nasa lahi ng matuwid, sa mga lahing pastor na matuwid, gano'n. Kasama ng Diyos na gumagawa kasi yung matuwid, gano'n po. Sa mga tunay na sugo niya, yung hindi nagdadagdag sa aral at utos. Ito po sabi sa ikalawang Samuel 23:3. Sinabi ng Diyos ng Israel, ang malaking bato ng Israel ay nagsalita sa akin, na naghahari sa mga tao na may katwiran. Doon naghahari ang Diyos sa may katwiran sa mga aral niya. Kung sino ay may utos ng Diyos wala nang katwiran yun Hindi mo nang katwiran sa Diyos yun Namamahala sa katakutan sa Diyos. Namamahala sa katakutan sa Diyos. Meron ng kanyang katwiran. Kasi pag sumuway ka sa utos ng Diyos na isa, dalawa, tatlo, mali yung turo mo, hindi na po sa Diyos yun. Kala mo sa Diyos, di ba sabi sa banal na kasulatan, dumating sa iyong bayan at tila wari bayan mo, ngunit dinirinig nila yung salita, ngunit hindi nila ginagawa, di ba sabi, hindi na po bayan ng Diyos yun pagka mayroong isa, dalawa, tatlong mali na pagsuway, limis na ng daan yun, hindi po yung bayan ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, mga aso po yun na nagsiliko sa kanilang daan, bawat isa sa kanyang pakinabang. Wala pong kaligtasan doon. Yung kaligtasan na sa mga matuwid. Sabi nga, ang tinig ng kagalakan
at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Yun, yung walang maling aral, yun po yun. Doon yung may kaligtasan. Sabi sa... Kasi yung Diyos nasa lahi ng matuwid. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, no? Kasi pagka sumuway sa isang utos ng Diyos, nagdagdag, o wala po takot sa Diyos yun at saka hindi sugo ng Diyos yun. Ito po sabi sa mga awit. Sa 36 na mga awit 1. Ang pagsalangsang ng masama ay nagsabi sa loob ng aking puso, walang takot sa Diyos sa harap ng kanyang mga mata. O walang takot sa Diyos yun eh. Yung sumuway ka sa isang utos ng Diyos, wala na po yung takot sa Diyos. Hindi na po yung sugo ng Diyos, yung mga lumihis ng daan. Gumagamit lang yun ng Biblia, akala nyo, sa Diyos. Ang sa Diyos yung walang maling aral kasi ang Diyos nasa lahi ng matuwid. Ganun po. Kasama niya yung mga matuwid eh. Yung mga masama, hindi niya, ito sabi ng banal. Kasi ang kaligtasan nandun lang sa mga tolda ng matuwid. Kasi ang Diyos kasama lang ng Diyos yung mga matuwid. Sa matuwid lang siya. Wala siya sa mga liko. Yung mga liko nga, di ba, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. O lalo na sa mga pastor yung bulaan, mga liko yun, dadamay kayo. Ganun. Kaya tinuturo ko sa inyo to para hindi kayo madamay ng mga bulaang mga ngaral. Ito po sabi ng Diyos, kasi ang Diyos nasa mga matuwid lang, ito. Ito po sabi ng Diyos dito, kasama ng Diyos yung mga matuwid. Ito po sa mga awit. Sa mga awit, 101:6. Ang mga mata ko itititig ko sa mga tapat sa lupain, upang sila ay makatahan na kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal na daan, siya ang mangangasiwa sa akin. O yun yung nangangasiwa, yung mga matuwid lang. Doon na may kaligtasan sa mga matuwid kasi kasama ng Diyos yun eh. Yung mga pastor na aso, mga nagsiliko, wala po yung Diyos doon. Wala kang takot sa Diyos yun, di ba sabi sa mga awit, 36:1, walang takot sa Diyos eh. Sa pagsalangsang na masama, di ba sabi, nakita ko sa aking puso, walang takot eh. Ang Diyos kasi nasa mga matuwid lang. Ito, basahin ko sa inyo muli. Kasama niya yung matuwid eh, yun yung nangangasiwa sa Diyos, yung mga matuwid na pastor lang na walang dagdag sa utos, walang mali. O yun, doon po yung may kaligtasan. Sabi nga sa mga awit din, ang tinig ng kaligtasan at kagalakan ay nasa mga tolda ng matuwid. Doon lang po sa mga matuwid yung mga kaligtasan. Wala po sa mga likong pastor, yung mga nagdagdag sa utos. O naglagay ka ng rebulto dyan, wala rin din yung kaligtasan. Sinusuway mo yung utos ng Diyos nun wala kang takot sa Diyos nun, ganoon po. O kung nagdagdag ka pa ng aral dyan, ng utos, o bayad sa padasal sa patay, o bayad sa kasal, wala po kaligtasan. Mga nagdagdag yun ayon sa banal na kasulatan. Mga aso yun, mga aso, ganoon po. Sila yung nagsilikong lahat sa kanilang daan mula sa lahat ng mga dako. O di ba sabi, bawat isa ay sa kanyang pakinabang. Kasi ang Diyos, nandun lang sa mga lahi ng matuwid, nangangasiwa sa Diyos yung mga matuwid lang na dako, na church. Ito sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli. Ang mga mata ko itititig ko sa mga tapat sa lupain, upang sila ay makatahan na kasama ko. O sa mga tapat lang sa mga matuwid, siya na lumalakad na sakdal na daan, siya ang mangangasiwa sa akin. O yung pala yung nangangasiwa sa Diyos, yung mga tapat, yung matuwid. Mga bulaang chat dyan, mga nagsiliko ng daan, hindi po nangangasiwa sa Diyos yun. Naglilingkod yun sa kanilang tiyan. Sa diablo po yung ganun. Di ba sabi ng Panginoong Hesus? O hindi ba nga ninyo nalalaman kung kanino nyo inihahandogan yung mga sarili? Maginang kasalanan sa ikamamatay. O, lumihis sila ng daan eh. Kasalanan kasi yun eh. Lumihis sila ng daan. O, kasalanan kasi sa Diyos yun, yung lumihis ka ng daan. O, lumihis ng daan. Kaya sabi ng Diyos dun kapag ka siya ay nagsasalitang mainam,
Huwag mo siyang paniwalaan sapagkat may 7 karumal-dumal sa kanyang puso. O, kita niyo, 7 karumal-dumal sa puso. Espiritu kasi ng demonyo nando doon eh. Kahit maganda pa yung talumpati niya, mga panalita niya, tapos wala ka sa daan ng Diyos, wala ka sa instruction niya, hindi po sa Diyos yung ganun. Ayon sa banal na kasulatan, mga aso po yun, mga nagsaliko ng daan. Naglilingkod yon sa kanilang tiyan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Naglilingkod lang sila sa diablo saka sa kanilang sariling tiyan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Dito sa may mga, ito pa sa Roma. Sa Roma 16:17. Ngayon ipinamamani ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkabahagi at ang mga katituran, o yung mga katitusuran, di ba, yung mga sumuway sa utos ng Diyos to, yung mga nagsilis, o laban sa mga aral na inyong pinag-aralan, at kayo magsilayo sa kanila. O yun, magsilayo daw, sabi ng Diyos doon, magsilayo. Yung mga may laban sa aral ng Diyos, magsilayo. Ano ba yung laban sa aral ng Diyos? Yung mga nagsili sa utos, o laban sa aral ng Diyos yun eh. Kaya sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. O laban sa Panginoong Hesus yun, yung sa Diyos. Pagka lumis ka ng aral ng utos. O patuloy ko po. Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. At sa pamagitan ng kanilang mabuting panalita, o ito, mabubuti pa yung panalita rito sinasabi, at mainam na talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. O, nandadaya lang po yan eh. Yung basta meli sa utos at aral ng Diyos. Hindi po sa Diyos yun, mga nandadaya lang yun. Naglilingkod lang yun sa kanilang sariling tiyan at saka sa diablo. Sa diablo po yun, yung mga nagliko ng utos. O, di ba ang kasalanan pagsalangsang sa utos? Mga sumasalangsang sa utos yan kala nyo sa Diyos. Kala nyo ligtas kayo. Ang kaligtasan sa mga matuwid lang. Matuwid na church na dako. Ganun. Kasi yung namamahala na ngasiwa sa Diyos, yung mga tapat na matuwid, siya yung mga ngasiwa sa akin, di ba sabi niya sa mga awit. O, di ba? Ito yung mainam na panalita ng pastor, no? Wala naman sa instruction ng Diyos yung aral. Hindi po sa Diyos yun, sa diablo po yun, according to the Holy Scripture. Ganun. O, hindi po sa Diyos yun. Kaya sabi rito ng Panginoong Hesus, no? O, basahin ko sa inyo muli rito. Sa Roma 16:17, kahit mainam na pananalita pa to, dinadaya pa yung mga tao. O, ngayon ipinamamani ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkabahagi ng mga katitsuran. O yung katitsuran, yung mga laban sa aral yon. Laban sa aral na inyong pinag-aralan, at kayo magsilayo sa kanila. O yung pinalalayo nga ng Diyos dun Pupunta kayo doon sa mga matuwid na dako lang, huwag sa mga may katitsuran na aral. Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanang sariling tiyan, at sa pamagitan ng mabuting panalita at mainam na talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng walang malay. O huling sugo, o sabi huling sugo, o tatalima tayo sa ating mga namamahala, yung huling sugo. O ganun sabi ng mga bulaan, di ba? Magsitalima kayo sa mga namamahala, sa tagapamahala. O mga bulaan po yung ganun. Kala nyo sa Diyos. Ang Hesus nila tao, tanyo nga, tagapagligtas. Magbibigay ng buhay na walang hanggan sa'yo. Tao, wala po kaligtasan nyo kahit mainam pa yung pananalita niya, sabi ng Diyos, di ba? At pag siya'y nagsasalitang mainam, huwag mo siyang paniwalaan. Sapagkat may 7 karumal-dumal sa kanyang puso, kasi mga espiritu ng demonyo lumalabas doon. Yung kaligtasan nandun lang sa mga matuwid, sa matuwid na sugo ng Diyos, sa mga church na mga matuwid. Ganon, mga sugo ng Diyos yun, pagka matuwid yung church nyo, yung congregation nyo. Pagka may maling aral, o ganon, gaya ng sabi rin ng iba dyan, di ba?
O, ang dami kasing nagsasabi, wala nang gawa yung pananampalataya eh. O yun, mga bulaan din yun. Kahit wala nang gawa, o, di ba? Sabi ni iba ron. Alam niyo yung pag tinawag ka sa ebanghelyo, o tapos makasalanan ka, ayun, walang gawa yun. Bali todo na yung kasalanan mo sa Diyos yun, pinatatawad na lahat yun, naligtas ka na. Pero gagawa ka na in later, you study and then you hear the command or you follow the instruction of God for the commandment. Ganun po. Ganun na yung kaligtasan. Susunod ka na sa utos ng Diyos. Kasi nga yung kaligtasan nasa mga matuwid lang yun, sa mga tolda ng matuwid. Kasi yung Diyos kasama niya yung matuwid. Yung mga liko hindi, yung mga likong pastor. Mga bulaan po yun, di po kasama ng Diyos yun. Ang kaligtasan sa mga sugo niyang matutuwid lang. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa mga awit, 118, 15. Ang tinig ng kagalakan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Ang kanan ng Panginoon, gumagawang matapang. O, doon lang may kaligtasan sa mga matuwid na charge. Kasi may mga nangangaral nagpapayaman lang, gusto nilang yumaman, ganun. O, di ba, ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Sila ay nagsasalita ng malaking pag-ibig, di ba, sabi ng Diyos, ngunit ang kanilang puso nasa kanilang pakinabang. O, di ba? O, kaya nga sabi ng iba diyan o meron tayong pasalamat pasalamat, lagi nagpapasalamat. Everyday pwede ka naman magpasalamat sa Diyos Everyday pwede. No involved money. Everyday, always thanksgiving of God. Nothing involved money, pwede naman po yun di ba? Iba dyan yun yung pasalamat mo, tanging andugan, pasalamat mo na sa isang taon. Saan po man na commandment ng Diyos yun, wala yun. Ang Diyos nasa lahi lang ng matuwid, ganun po. Nasa mga tuwid lang yung kaligtasan niyan. Wala po sa mga liko. Gaya rin sabi ng Diyos dito, nandun siya sa lahi ng matuwid. Dito po sa mga awit, 14:5. Doon nangapa sa malaking katakutan sila. Sapagkat ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Nandun yung Diyos sa mga lahi ng matuwid. Wala sa mga nag-imbento ng aral, wala sa nagdagdag sa utos. Wala po doon yung Diyos sa nagdagdag sa aral, wala doon. Ganun po, wala po doon yung Diyos sa mga nagdagdag sa aral, sa utos. Kundi ang Diyos, nasa lahi ng matuwid. Kasi may mga pastor nagsasalita, hindi naman inuutos ng Diyos Ganun Kaya sabi ng banal na kasulatan, dangan hindi sinilita ng Panginoon, di ba? Sabing ganoon, dangan hindi sinilita ng Panginoon. Basta yung mga kasinungalingan na aral na tinuturo, nagdagdag sa aral, akala nyo sa Diyos pero hindi po sa Diyos yun. Yung mga nagdagdag sa utos, ang hinahandog nila yung sarili nila doon kay Satanas kasi yung Diyos nasa lahi lang ng matuwid. Ganun po, nasa lahi lang ng matuwid yung Diyos Gaya sabi ng Diyos dito, yung mga hinahandog nila yung sarili sa ikamamatay yung mga lumihis ng utos na pastor yung sumusunod naman sa pagiging matuwid, yun po yung sa Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Roma 6:13. Dito po sa Roma 6:16. Hindi pa ganinyo nalalaman na kung kanino nyo inihahandog ay inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima kayo mga alipin yung tinatalima maging ng kasalanan sa ikamamatay tinatalima ng mga lumihis na pastor yung utos ng Diyos, yung aral. Kaya yung mga lumihis na utos na pastor dyan na dagdag sa utos hinahandog nila yung sarili nila sa kamamatay. Yung sa Diyos po, yung tumatalima lang sa utos. Ito, patuloy ko po. Dito. Maging nang sa pagtalima,
sa pagiging matuwid. O yun, yung mga tumatalima lang sa utos, yun yung mga sa Diyos, ang mga matuwid. Sa mga matuwid na aral lang po na church, pastor, doon po yung, doon po yung Diyos. Kasi ang Diyos, nasa lahi ng matuwid, nandun po siya, namamahala, nangangasiwa sa Diyos yung mga matuwid. Wala po sa mga dumikong aral. Kahit na maganda pa yung pananalita niya, di ba sabi ng Diyos, huwag mong paniwalaan pagka yung wala sa instruction ng Diyos. Sabi nga, di ba? Sa may 26, 25 ng kawikaan, sabi ng Diyos doon, pagka siya'y nagsasalitang mainam, huwag mo siyang paniwalaan sapagkat may 7 karumal-dumal sa kanyang puso. Ganon, yung mga nagdagdag sa aral. Hindi pinananahanan ng Diyos yun. Kailangan nananahan lang sa aral. Sabi ng banal na kasulatan dito, ito sabi sa 1 dito, sa 1. Kailangan nananahan lang sa aral ng Panginoong Yesus yung mga church, gano'n, mga pastor. Pagka lumihis na, hindi na po sa Diyos yun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may ikalawang 1:9. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, pagka hindi naganahan sa aral ng Panginoong Yesus, mga liko na po yun, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos doon. Madadamay kayo, sabi ng Panginoong Yesus. Diba sabi ng Panginoong Yesus, kapag bulag, ang umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa ukay. Kailangan nananahan lang sa aral. Ito po sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyo muli. Ang sino man nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ayun, hindi kinaroroonan ng Diyos yun pagka hindi nananahan sa aral. Ang nananahan sa aral, kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ayun, yung nananahan sa aral, yung walang mali, walang dagdag sa utos, yun po yung sa Diyos. Yun po rin yung tanda na nasa Diyos kayo pagka nananahan kayo sa aral. Halimbawa, miyembro ka lang o sumusunod ka naman sa aral ng Diyos, o tanda rin yun na sa Diyos ka. Ganun po. Sabi nga sa banal na kasulatan, meron doon nagsabi, anak, hindi siya sumuway kasi kahit isa Anak, ikaw ay laging nasa akin, pero yung kapatid mo namatay na, nagbalik loob. O, di ba? Ay nananahan sa aral, yun po yung nasa Diyos talaga, ganun po. Pagka lumihis, mga aso po yun, hindi po yung pastor ng Diyos. Ang nangangasiwa sa Diyos, yung mga matuwid lang, namamahalang nangangasiwa sa Diyos. Ang tinig ng kagalakan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. God bless po, yan po yung ating paksang natapos. Salvation, the Father and Son, and the right messenger of God. The righteousness of the messenger of God is the true salvation. Yun, sa mga tamang propeta lang ng Diyos, yung hindi nagdagdag sa utos, aral, yun po yung may kaligtasan. Ang kaligtasan, sa Ama at saka sa propetang matuwid. Dahil yun yung nangangasiwa sa Panginoong Diyos. God bless po. Our topic for tonight is done. God bless. Thank you po for joining and watching. Thank you. Ingat po. Be careful to everyone.